Step down, wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Tama. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, ano, para sa 2025? Sa tao nga way gugma sa to Tandaan mo to. Walang masakit na salita sa taong makapalang muka. Hello mga kadonatics, nagsalita na si General Bantag patungkol sa nangyaring hearing nung nakaraang araw. Dito mga kadonatics, binira niya si Bonjing Rimulya, ang napakasinungaling na DOJ. Can you imagine? DOJ, Department of Justice. Tapos ganun kasinungaling? Ang Department of Justice Secretary na ang ganun kasinungaling, paano ba tayo makahanap ng hustisya? Kung mismo na ang nasa itas, hindi nabibigay ng hustisya. Alam naman natin si General Bantag, nagtago yan nung 2022 ata, basta middle of 2022, allegedly, siya daw ang mastermind sa pagpatay ni Percy Lapid. Pero yung mga nakaraang videos ko mga kadonatics patungkol sa Marcos Sr. at si The Junior ngayon, yung pagiging impostor na BBM sa Malacanang. Sa comment section, doon isiniwalat din ng mga kadonatics natin na mga matatanda na din na may mga experience talaga sa martial law. Doon isiniwalat nila kung bakit napatay si Percy Lapid dahil sa isiniwalat niya patungkol sa Marcos Sr. at Junior. Ngayon, ang napagbintangan. Ngaya ang pag-upo ni Marcos mga kadonatics, nagtago yan si General Bantag kasi may banta sa buhay niya. Bureau of Correction yan ha, pero umalis. Eto, napansin nyo ba sa administrasyong ito? Compare card PRRD, ang mga drug lords, drug pushers, drug users ang nagtatago. Ngayon, sino ang nagtatago? The one who speaks the truth. Pag may in-expose ka sa admin na to, patay ka. Ang nagtatago ngayon mga kadonatics, ang nagsasabi ng totoo. Compare the two administrations. Kung sino talaga ang may hustisya, kung sino yung wala. Sa panahon ni Tatay Digong, mga addicts, drug lords ang nagtatago. Ngayon, what is happening speaks for itself. Ngayon mga kadonatics, panoorin natin ang video ni General Bantag. Step down, wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Tama. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, ano, para sa 2025? Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kalukuhan lahat ng ginagawa nyo. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kinukondisyon nyo ang isip ng tao para ituro ako. Gawain ba yan ng Secretary of Justice? Samantalang yung anak mo, ang daming comment ng mga tao. As Secretary of Justice, kapag nang-involve yung anak mo, dapat step down ka eh. Tama. Hindi eh. Ano diba? nangyari? Ha? May Kaya kasi sinasabi ng taong bayan din, pumunta ka daw dyan. may allegation kasi sa anak niya mga kadonatics. I'm not sure kung allegation, parang natakip ata dahil sa drug case. Ngayon, Secretary, DOJ pa talaga, Department of Justice, nakalaya. What the heck? Hindi ka respeto yung DOJ natin ngayon na Secretary. How can we seek justice if the justice itself is oppressing us? Diyan, o kaya tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Alam na natin ang mga kalakaran ng mga undersecretary ngayon, cabinets. Lahat talaga mga kadonatics, pinoprotektahan nila yung Panginoon nila. Wala man lang ni isa sa kanila mga kadonatics nag-condemn sa ginagawa ng admin ngayon. Kalakas si Marcos Jr. talaga mga kadonatics. Eto mga kadonatics, kasi campaign period naman, lahat na lang ng mga kalokohan, lahat na lang na gusto nilang gawin mga kadonatics para lang makagain ng attention at boto natin, gagawin na nila. Etong si Kiko Pangilinan kasi, last time last election, 2022, na-viral siya dahil sa sana all. May malaking sahod, sana all. Sana all. At umiyak pa. Ang nangyari, butata. Hindi man lang nakapasok sa Magic 12. Hindi nanalo. Ngayon, iba na naman yung style niya. Ang ginawa niya mga kadonatics na hindi niya alam, na hindi talaga effective. Dahil ginawa na to ni Marroas noon. Nag-traffic enforcer pa siya, kumain sa baso, uminom ng tubig sa plato.
Ngayong si Kiko Panghilinan, mga kadonatics, ang author ng juvenile law na kung under 17 ka o under 18 ka, hindi ka pwedeng makulong. Diretso ka sa DSWD. Eh, halos lahat ng mga kriminal ngayon, mga kadonatics, under 18. Wala. Diba? Dahil kay Kiko Panghilinan. Pero walang nag-amyenda ng batas na ito, mga kadonatics. They are adult enough to commit crime. They should be treated as adult. Anyway, mga kadonatics, panoorin natin yung mga memes niya kasi nakakahiya talaga. Let's go. Eto. Sabi dito, kumain daw ng dahon ng saging para iboto. Panoorin natin. Tandaan mo to, walang masakit na salita sa taong makapalang muka. Di ba? Okay lang yun nyo, sinasabi ko sa inyo. Tandaan mo to, walang masakit na salita sa taong makapalang muka. Di ba? Okay lang yun nyo, sinasabi ko sa inyo. Dahon ba talaga to? Eh, kung dahon ng saging to, wala na. Finish na. Grabe naman. Magbasa nga tayo ng comment. Sana all best actor. My goodness. Yes to him. Yes to him. Di ko alam na kinakain pala ang dahon ng saging ngayon. Isa lang yan sa mga memes niya. Sa mga kalokohan na ginawa ni Kiko Panghilinan. Eto. May isa pa. Uminom daw ng sabaw, mga kadonatics. Pero, hindi naman ininom. Eto. Mas maayo siguro nga mag-inusara rata. Kaysa naman mamugusta sa tao nga way gugma sa toa. Mas maayo. Ano sa tingin niyo, mga kadonatics, ha? Parang, ewan ko, parang tukmol. Kiss the sabaw. Kiss lang eh, parang dumampi lang sa lips tapos okay na. Anong klase? Iba talaga ang Kiko Panghilinan. Hindi kasi umubra yung sana all niya noon eh. Ewan ko, ha? Eto, tingnan natin kung umubra. Kasi pumasok sa Magic 12. Sino kayang nag-survey nito? SWS daw. Eh, walang kwenta naman yung SWS na yan eh. Kasi napaka-bias talaga yung reporting yan. Yung survey niyan. Noon pa talaga, mga kadonatics, yung si Tatay Digong. Palaging mababa yung ratings nila. Pero naman, makikita natin sa taong bayan na majority talaga ang sumusuporta kay Tatay Digong. Kaya, eto. Ay nako, nakapasok sa Magic 12. Ano sa tingin nyo? Iboboto pa ba natin ang ganyang tao? Mind conditioning ba? Mga subliminal messaging na okay lang, nakapasok siya ng top 12 pa siya. Okay lang kasi ando naman yung PDP laban. 4 ata yan eh, nakapasok. Pero ewan ko I cannot comprehend kung bakit 4 lang nakapasok. Gawin na natin 8. Kung sinuportaan nyo si Senator Bongo, Senator Bato, Marcoleta at si Attorney Jimmy Bundok. Portaan din natin si Attorney Vic Rodriguez, Kibuloy. Kung gusto nyo, vote straight na lang. Diretso na para naman safety yung Vice President natin. Kaya gustong-gusto talaga ni Da Junior, mga kadonatics, na makapasok yung line nila na senatorials. Kasi gustong-gusto nila patalsikin si Inday Sara Duterte. Eh kung makapasok yun, finish na tayo. Wala na tayong leader. Maipaglaban tayo. Yung nasa taas talaga. Kaya mahirap na, di ba? At hindi siya makatakbo sa 2028 election pag ma-impeach siya. Meron pa siyang kalokohan dito si Kiko Panghilinan. Ito, nangisda siya. Pero tingnan nyo, grabe ka-edited. Let's go. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. At sino ba naman ang hindi mapapatigil pag ganito kadami ang tao? Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay busy-busy siya sa kanyang negosyo. Grabe talaga. Tingnan nyo, doon sa unang video,
nahihirapan siyang hawakan net. Doon tinapon na ang ganda ng pagkalatag mga kadonatics. Grabe talaga, mag-edit ka na lang. Ayusin mo din. Anyway mga kadonatics, grabe talaga yung mga memes ngayon. Iba-iba na lang, ano-ano na lang yung gustong gawin nila para lang makakuha ng atensyon. Which is, akala nila effective. Itong klaseng mga politicians, mga kadonatics, hindi talaga by heart yung pagsaserve sa mga tao. Yun lang mga taong nasa pwesto lang, okay na kami. Wala talaga kasi hindi naman to nakaranas ng kagipitan. Yung totoong tao talaga na nagsiservisyo, yung dumaan sa hirap. Kasi alam nila kung ano talaga yung sitwasyon sa pinakababa. Kaya mga ganito mga kadonatics, yung mga politicians na nabubuhay sa silver plate at gold spoon, magbilang mo lang sa kamay kung sino talagang matitino sa kanila. Anyway mga kadonatics, comment down below your opinions. And please, the most important thing, don't forget to subscribe. Bye-bye.